Sapagkat bumibili kami ng lamsa version Opo. sa layuning yung 2028 Magamit nyo. guys, magamit. Mm. Pero sa ibang talata na, wala na yun. Ibang talata, ibang sali na. Ayun. Ganun po yan. Mm. Talaga naman, oh. Siya. Okay, siguro po okay na yan para sa caller nating isa. Ito naman po si Mr. Sened Jerez sa Camarines, isa pong Katoliko sa Line 2. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Oh, good evening po. Ako po ay nagbibigay lang ng reaksyon dyan kay Brother Abner. Alam niyo, ako po ay matagal na nakikinig sa inyo. Halos, inaabot nga halos ako ng umaga. Opo. Sapagkat nagsusuri nga po kami sa katotohanan. Ano po? Mm. Ako po ay natutuwa kay Brother Abner sapagkat pagkalipas ng 23 taon, na siya ay aktibong ministro ng Iglesia ni Cristo ay marahil nasuri niya at nakita rin niya yung katotohanan ng sinasabi ni Brother Eli. Kung kaya binabati ko po kayo, Brother Abner, napakaganda po ng inyong desisyon. Opo, at kanina po ako'y nakikinig yung tumawag po sa inyo na babae. Opo. Ang masasabi ko lang po doon, parang hindi po pwede yun eh. Bakit po naman? Kumbaga, sasabihin natin lahat, ayun lang magaganda. Pagka ako ganun, hindi natin makikita kung ano talaga ang matuwid at kung ano ang tama. Sapagkat sinasabi din po sa banal na kasulatan na hanapin natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya yun nga po, karaniwan yung katotohanan, masakit madinig, at hindi ka agad-agad natatanggap. Kaya marahil po, kaya ganito marahil itong ating bansa eh. Tayo nahubog sa daan-daang taon ng Katoliko na kung saan hindi tayo nakakapagsalita nung dapat sabihin upang maging matuwid ng isang tao. Upang ang moralidad ng isang tao ay maging angkop sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kaya marahil ganito po tayo. Nalulungkot po ako na palagay ko, masasabi ko lang sa kanya, sana ay magsuri na rin po siya. At sana ang maging basihan ng kanyang pananalig sa Diyos ay yung mga nakasulat sa ating Biblia. Kung ano ay tinuturo ng ating Panginoon na nakasulat, sapagkat naniniwala po ako na ang tanging basihan dapat ng ating pananampalataya ay yung nakalagay sa Biblia, sapagkat yan po ang pundasyon ng lahat ng ating paniniwala. So yun lamang po at maraming salamat po sa pagkakataon binigyan ninyo sa akin. Salamat po, Mr. Salamat po. Jerez. At sa inyo rin pong mensahe sa lahat ng nakikinig at kay kapatid na Abner. Maraming salamat po, kapatid. Okay po. Mayroon pa tayong caller naman sa Commonwealth, Quezon City sa pong Katoliko. Mr. Jerwin de la Peña, Line 4. Magandang gabi po. Yes, sir. Good evening po. Huwag na pong sir. Mr. Joel. Tama po ba? Josel po. Huwag na pong sir, kapatid. Lagi nga pong pinapaalala ni Brother Elian. Huwag sir, brother po. Kasi yung sir. Sorry po. Sa Old Kasi English po yan ako ay ay Lord. Sige po. Sa inyong programa. Ako po ay magbibigay na po ng komento kay Mr. Abner po kasi po ay nabuhay ng loob sa kanya. Bakit nyo naman nasabi? Sapagkat ang mga sinabi niya para po ba siyang isang kahalintulad ng AFP na nagbunyag ng pagbubulgar sa katiwalian. So para po siyang sumasalamin sa katotohanan po. Katulad po itong, kasi first time ko na pong tumawag po sa programa po ninyo. Opo. Although matagal na po ako nakikinig sa inyo. Ito po nga, pasalamat po sa Diyos na nakapanood po ako ng live. Talaga po, dito pong gabi ito. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Sir Abner. Kahit hindi po ako Iglesia ni Cristo, ako po ay nabuhay ng loob dahil bakit po? Unang-una, tama po yung sinasabi niya. Ito po dito sa amin sa Along Commonwealth Avenue, lahat po ng mga snatcher po dito sa amin. Pag sila po ay nakakakuha ng mga cellphone o anumang gamit, pag nalaman nila na Iglesia ni Cristo ang nakuna nila, lahat po sila nanginginig. Halos matanggal lang kanilang mga pustiso, mga kung ano-anong mga bagay-bagay sa kanilang na para ba silang hindi nila alam kung anong gagawin. Basta pag nakuha nila ng gamit ang Iglesia ni Cristo, lahat sila nakawala. Kasi, alam niyo po ba bakit? Bakit po? Kasi po, pag dito po sa amin, dahil kasi po,
dito po sa Commonwealth, ang barangay captain po namin dito is Iglesia ni Cristo po. So, pag nalaman po nila na mayroong pong ganyang pangyayari, meron po silang ipinapadalang mga parang sikreta. Tipong gano'n na may sarili silang pulis. Tipong gano'n na magsisiyasat na sinong naagrabyado. Madali po nilang na-aksyonan. Pasalamat nga sa tao nga, sir, dahil bakit po? Pag po ay yung mga pangkaraniwang tao, hindi na-aksyon ng barangay namin. Pero pagka mga Iglesia ni Cristo, madaling-madali, mabilis pa sa alas 4. Nagagawa na ganun ng paraan. So, yun nga, although nangyari na nga po yan, pero ito po muli ang sinasabi ko nga po uli. Maraming salamat po kay Sir Abner na siniwalat po niya yung mga ganyang pangyayari. Ako po ay sa akin pong sarili na ako po ay hindi pa po kaani, pero parang sa ngayon po ay gusto ko na po. Sige na, Brad Abner, kausapin niyo nga po si Brad Jerwin. Brad Jerwin, nakikinig po kayo. Apa. Dahil nabanggit po nyo na gusto nyo yung umanib, hindi ho basta umanib po dito sa amin. Dapat makinig muna kayo ng doktrina. Kung saan po medyo may malapit na coordinating center ang dating daan, maaaring doon kayo makipag-coordinate para maturuan kayo ng mga aral na yun ay talagang dalisay na katotohanan, kapatid. Sana po magpatuloy kayo, kapatid. Apa. Pwede ko po bang matanong kung saan po ba ang pinakamalapit dito sa Commonwealth po? Sige po. Meron po tayo dyan sa Commonwealth. Bigay nga natin, mga kapatid, yung ating coordinating center sa Commonwealth. Ito po ang address natin dyan sa Commonwealth. Nasa Capitol Estate Coordinating Center. Ang address po natin, Block 31, Lot 2, Emilio Jacinto Street, New Capitol Estate, Commonwealth Avenue, Quezon City, Metro Manila. Ayan po ay may telepono 953-1151, 952-2669. May mga pagkakatipon po dyan na ginaganap. Wednesdays, 6:30 p.m., Thursdays, 6:30 p.m., at Sundays naman po, 8:30 ng umaga, 10:30 ng umaga, meron din pong alauna ng hapon. Dalo lang po kayo dyan. Feel free to drop by at makipag-ugnayan kayo kay kapatid na Elimar Yutan dyan po sa lokal natin. Thank you po. Sige po. Maraming salamat po sa inyong tawag. Samantala, kami po'y magbibigay lang ng ilan din mga paalala. Kami po'y magbabalik makalipas po ito. Para sa mga nagnanais na makapakinig ng mga doktrina ng Panginoong Hesukristo at ibig na umanib sa pagsasama-samang ito, maaari po kayong mag-text sa Ang Dating Daan Messaging Center. I-type lang ang ADD, lagyan ng space, i-type ang salitang doktrina, lagyan ng space, ang inyong pangalan, lagyan ng space, at ang inyong kompletong address at isend sa 2299. Ito po ay para sa lahat ng malalayo sa aming mga coordinating centers. Alamin ang mga aral sa Biblia para sa ating kaligtasan.